Hello everyone! Welcome back to our channel. Quick reintroduction lang. My name is Molly. Alex is still in the Philippines. So, noong 2021, we decided to move to the Philippines. We sold everything, our house, our cars, our belongings, mga furniture, ganyan. We sold or was given away. Ngayon, nandito na ako sa Calgary ulit and pag-uusapan natin is yung aking living expenses dito sa Calgary as a solo person or nakikihati. Ay nako, sobrang ang taas na ng mga bilihin, pero hindi naman din lang dito. Sa Pilipinas din, kaya lang nabigla talaga ako dito. So, yeah, let's start. Yung pinakauna is yung rent. Yung rent namin, we're renting a basement, 2-bedroom basement. And wala nga lang siyang separate entrance, shared kitchen. Pero 1,000 a month siya. Mura na siya compared sa ibang basement. And inclusive na din siya of water, heat, electricity, internet. Kaya nakakatipid talaga kami. By the way, kasama ko si Mama ngayon dito sa Calgary. Meron akong laptop dito para hindi ko makalimutan. Transportation. So, wala akong car. Nagko-commute lang muna sa ngayon. And yung bus pass, which is this one, a monthly pass, nasa 115 to a month. Nag-Uber din ako minsan. Nag-budget ako dyan ng $50 a month. Kasi halimbawa nag-grocery tapos mabigat yung dala or may pinuntahan kami na medyo pagod na din. Nag-Uber na lang kami. Sometimes, nasa range siya ng $10 to $12 per ride. Medyo hindi ako sanay kasi kailangan talaga dito ng car. Kung nagsisimula ka dito sa Canada, lalo na sa Calgary, ang lalayo ng mga destination, point A to point B. Minsan, imbis na 15 minutes lang yung drive mo, sa commute 1 hour, 1 hour and a half, ganun. Ganun talaga kailangan dito ng car. Pero sa ngayon, since bago pa lang naman ako, kakabalik ko pa lang, wag muna. Commute na lang muna ako. So, yung next one is yung cellphone. I pay $41.95. Yeah, bring your own phone para makatipid kayo. Kasi kung wala kayong cellphone, you'll be stuck with a 1-year contract and then probably more than $50 per month pa yung babayaran nyo. Kaya ito, 40 gigabytes for 1 month for $41.95, okay na din. Hindi ako mag-worry na lalampas ako or magbabayad ako ng extra. Every time, $41.95 talaga siya. And then meron kaming life insurance, kami ni Alex. Ang binabayaran namin is $147, kaming dalawa na yun. Feeling ko, sa mga naririnig ko, ang mahal ng binabayad. So, probably, we'll look around and see if merong mas mura. If you know anyone dito sa Calgary, please let us know. Importante kasi sa amin yung life insurance kasi whatever, kung halimbawa may mangyari sa amin, diba? God forbid, ma-aksidente or ganyan. Lalo na meron na kaming anak. We are in the process of adopting a child. Mag-8 years old na siya. 7 siya ngayon. Mag-8 na siya next month. Ayaw naman namin ma-burden siya na pag nawala kami, walang maiiwan para sa kanya. Gusto kasi namin, syempre, magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Next one is yung grocery. So, yung grocery ko naman, since ako pa lang dito and nag-share ako kay Mama kung ano yung nabibili namin, nasa $250 lang siya for now. It could change. The best naman so far na nakatira kami sa landlord namin kasi sinasali niya kami sa mga niluluto niya and then in-insist talaga namin na magbayad kami per tab or per plato. So, nakakatipid kami doon. Alam naman natin, pag nag-grocery tayo, diba? Dagdag ng dagdag kung gutom, lalo na. So, napapadami yung bili. So, this way, portion yung food and then, nagbabayad na lang kami sa kanya. Meron akong allowance for entertainment, meaning kung gusto kong lumabas with friends, pumunta kami ng kaibigan ko. I thought $16 sa aming dalawa na
$16 pala. Sa isang tao pa lang yun. Kaya talagang nakaka-shock. Isang maliit lang na bowl ng vermicelli rice. Oh my goodness, na-shock ako. Sabi ko, is that for the two of us? Kanya, hindi. It's just for one person, $16. So yung range ngayon ng food is nasa $12 to $20, and that's just for one person. And then clothing allowance. So pag bago kang dating dito, akala mo yung mga dala mo enough na. Hindi. Kailangan mo i-consider yung kung malamig ang panahon, kung mainit ang panahon, kung ano dapat yung suot mo na sapatos, yung mga ganong bagay. Buti na lang, mahilig ako mag-thrifting. Pumunta kami parati sa thrift store, kaya nakakatipid ako. So yung allowance ko dyan is $250 a month. And if nag-go over ako, nag-go over man ako nasa $50 siguro, kasi kailangan ko talaga, hindi ko ini-expect na okay, kailangan ko pala ng mga sweater, ng mga ng sapatos, yung gano'n na, lalo na nag-work ako sa office, kaya medyo na-shock din ako na okay, ang dami kong kailangan. So, para talaga ako nag-i-start dito sa Calgary. Given naman na I was away for almost 3 years, we sold everything. So, yes, practically back to zero tayo. And itong channel na to, we are so excited para ma-reintroduce ulit yung life namin dito sa Calgary, and kung may plano pa ba kami bumalik ng Philippines. Meron din akong inilaan na $150 for gifting. If my friends invite me over for birthday or for anniversary, nakasanayan na namin ni Lex na magbigay talaga ng gift pag merong event, lalo na pag invited kami. And then, yung health and wellness naman, mahilig talaga ako sa massage, sa chiro, itatry ko din ng physiotherapy. Kasi sa office ako nag-work, ay nako, bumabalik na naman yung pain ko dito sa may, ewan ko pa ng tawag dito. And then dito. Mag-physiotherapy ulit ako, and then I allocated $50. Konti lang. That's because 80% covered ng work ko. Kaya sobrang thankful din ako dahil kahit pa paano nakahanap agad ako ng work, hindi ako nahirapan, and meron na agad akong income. Last is yung tithing. So, donation, nagbibigay din ako. Hindi ko na lang sasabihin ha, basta nagbibigay lang ako. Maliit pa lang, pero at least nakakapagbigay. So, lahat-lahat ng total ng living expenses ko, pagbalik ko dito sa Calgary, nasa 2,000 more or less. Pero hopefully less lang yan. Tinatry ko talaga every month na less lang siya. Yung pag-uusapan naman natin is, bakit ako nandito? Bakit ako bumalik ng Calgary? Nasaan si Alex? Kailan siya babalik? And kumusta naman yung pag-adapt namin? So, ang dami talaga namin pag-uusapan. Kaya sana, please subscribe and then follow our channel. Magiging active na ulit itong channel na to. And madami kaming gustong i-share sa inyo. Kaya, thank you for watching, and I'll see you next time. Bye! Hi everyone! Well, back itong channel na to, we are so excited para